sa kanta na si lolo mo pumilit dun sa dalawa, Maymay. Opo. Kakayanin kaya na sabihin mo kay Edward na no one else siya lang? At hanggang kailan? Kaya naman po. Oo, kasi siya lang yung, hindi kasi isa po siya sa mga, isa siya sa mga lalaki na nakilala ko na sobrang, loyal, tapos walang bisyo, tapos matalino pa, tapos, tapos parang nakikita ko lang yung kuya ko sa kanya din. Tsaka gusto siya ng pamilya ko. Never pa kasi yung pamilya ko, kasi maano sila, di ba pag Pinoy, tingnan nga natin, ganun, kahit gwapo pa yan, ano po. Tapos gusto sila ni Edward kasi humble daw, ganun, mabait. Response lang po ni Edward sa sinabi ni Maymay. No response. Hindi lang. Bakit tumawa masyado? Hindi. No, syempre masarap sa pakiramdam niya. Kasi, it's one of those things na I never expected from my, kasi kilala ko din yung pamilya niya, yung mama niya, yung kapatid niya. Actually, yung sa start, kami ng kuya niya, we weren't friends, we were like, parang kalaban kami. Parang ganun, we weren't comfortable now he's one of my best friends I have, so, masaya ako I'm very happy with where we are at the moment, in our careers as well, as where we are personally. Thank you very much. Good luck. God bless. Thank you. Go ahead. Yan. So may nakakatuwa lang panoorin yung yung music video ninyo. Paano ka nakarelate doon sa situation? May ganun din ba in your life na parang may nakita kang ibang katabi si Edward tapos biglang parang nagselos or parang ka? Kasi po nung high school ako, naranasan ko talaga yung puppy love. Tapos nagsimula best friend, tapos nagkagustuhan, MU. Kasi kapag nasa punto na MU na kayo, nagtatanungan na kayo kung pwede ba. Tapos biglang may darating, nagdadalawang isip ka kung gusto ka ba niya o hindi. Kasi wala naman pong sinabi na kayo. Ayun po, naranasan ko po. Yung kay Edward naman, doon sa song mo, parang nakaka-millennial yung dating. Tapos, how do you prepare for that? Kinabahan first mo, 'di ba? Na talagang solo kasi dati dalawa kayo ni Maymay na anak. There's two other singles, BMG and Please Stay, but this is the first new song of the album. And yung totoo, from all of the songs that I've recorded for the album, ito yung favorite ko talaga. Sinabi ko kay Sir Rox. So, for that, ayun, parang Sir Rox and I called it mas millennial harana, parang ganyan. So it's like one of those songs na hindi naman classic, but mas for parang current, I guess you could say. Like if you ask your girl out, sometimes alam nila yung mga ibang original or classic songs na you would usually use if you're gonna ask someone else. So hopefully this is a song that they could use kapag may crush ka, kapag may gusto mo sabihin na gusto kita. Did you imagine yourself, kumbaga lahat na yata, no? Movies, ito, teleserye, tapos ito, singer, dun sa album. Did you imagine yourself doing this? Na kung saan talagang, di ba? Runway. Di ba? Hindi po, sir. Pero, yung dumarating na blessing sa amin, talagang unexpected siya. Pero, alam ko sa sarili ko na pinray ko na siya dati. Tapos, nung biglang dumating, parang parang hindi siya kapanipaniwala. Pero, ayun nga, masasabi ko talaga yung kapag nangangarap ka, totoo talaga yung mangangarap ka sa hangin una. Tapos, pag matupad na, parang ang nalulutay. Dun sa word na kakayanin kaya. Dugtungan mo yung kakayanin kaya ang yan. Ano yung pwede mo idugtong dun sa kakayanin kaya ang mawala. Sabay tingin. Ay, kakayanin kaya na wala. Wag na. Dugtungan mo yung word na kakayanin kaya. Hindi ko po ba dinugtong, sir? Ayun, ay ba yun? Reaction mo doon, kakayanin kaya na mawala tapos tumingin sa'yo si Maymay? Ay, there's no one else but you. Okay, so congratulations sa inyo album.
Okay, Doki. Tatanong ko lang po, ano po yung mga iba pang aabangan din sa album nila? Kasi parang installment yung labas. Actually, marami tayong aabangan sa kanila. Kasi nag-produce ako ng EP for Edward. And then nag-produce din ako ng at least 6 to 7 song for Maymay. So iba-ibang iba-iba siya na genre, iba-ibang atake. So talagang ito yung parang for Maymay, ito yung parang mas level up compare kasi nung first album niya na napunta siya dun sa more on novelty side. So ngayon, mas ni-level up na natin si Maymay kasi kaya niya naman. Yes, may mga may dance song siya with featuring Edward. Tapos meron din siya na parang fun song pero hindi siya novelty. Masaya pa rin. Then meron si Maymay na series of ballads. Tapos si Edward naman ganun din, mga serenading songs. Yung mga talagang pampakilig. At meron siyang Tagalog na songs for us. Thank you. And for Mayward, curious ako kasi natural yung kilig reactions niyo. Pero nangyari na ba na may tampuhan kayo or hindi kayo okay, tapos kailangan niyo magpakilig sa eksena? Or lagi kayong inaayos niyo muna? Hindi kasi, kapag nagtatampuhan po kami, tapos kailangan magpakilig, hindi namin ginagawa, bahala kayo dyan. Oo, parang gano'n. Kasi, ayaw talaga namin na yung parang, fake. Fake. Alam mo yung fake mo kasi nakikita pa rin yung sa mata. Tapos, bago kami sasalang, or kailangan magpakilig, or kailangan na masaya, lalo na sa hosting, nag-uusap muna kami. Tapos, pag sinasabi nila, wala nang time, ganito, talagang sinasabi namin na bigyan niyo kami ng time muna bago sasalang para mas totoo. So, ihabol ko lang, sino yung una nagsasorry pa dyan? Depende po yun kung sinong talagang nagkamali. It's the responsibility of we have to know for ourselves kung kailangan mo talaga isipin, ako bang nakamali, may ginawa akong mali, or something like that. Siya, sa kanya ko din natuto kasi yung parang i-express mo yung problema agad. Kasi tayo, feeling ko, hindi ko alam kung almost sa mga Pinoy kasi minsan, bahala na, mamayahan na lang, kinikimkim lang, tapos sasabog na lang pag siya kasi, mabuhay naman. It's not, it's your problem! Tapos, ayun lang, pinag-uusapan namin, tapos ganun pala yun, kapag may mali ka, ganun mong aayusin, tapos may problem. So you don't want to carry that around, lalo pag nagtatrabaho ka. Hirap yun. Ayun po. Thank you. Thank you po. Ito, ang susunod na magalit sa amin. Chikanes! Yo, Albert! Ano ba yun? Okay yun. Mars naman, ano ba yun? Wala na. Wala ako. Ay, congrats. Thank you po, Chikanes. Baka maulit pa yung tanong ko. Kasi like yung pinakauna yung album is parang anong tag ito? Parang it kicked off for you to become, in a way, a concert artist. Ganyan. So, itong second album ba na to, ganun din yung i-expect namin. Parang may mga series of concerts ba kaming aabangan, especially for the two of you. Mr. Rox po magsasagot. Yeah, part yun ng plan. Part siya ng project sa Mayward, no? Meron tayong series of launches. May grand album launches tayo separate. Tapos meron din continuous pa rin yung series of events and mall shows and syempre concert din for them. Ang Araneta levels. Pinag-uusapan pa, titignan namin muna within the team kung ano yung mas appropriate mo ng venue for them. Kaya na yung Araneta. Pero for sure series, maraming events ang mangyayari sa Mayward this year. And speaking of Araneta Coliseum, dumagundong ang buong Araneta ng Romampa, si Maymay, kasama ang mga beauty queens. And ito galing din mismo kina Ariela Arida, kina MJ Felipe na talagang MJ na talagang maid ka na as ay, nasan ka pala nun, Edward? Time na. Kasi that's the time where I just had malaki pa yung dito. Tinatanggal pa yung list ng teeth ko. Hanggang ngayon pa po meron pa ngayon. May tahi pa sa loob po. Pero nakita napanood mo yan? Anong reaction? With all due respect sa lahat ng beauty queens, si Maymay ang queen. Wow! Huwag mong pigilan mo! Sabi niya, mababash na naman siya.
Actually, Maymay was nervous. Yung sinabi ko sa kanya, don't worry about them. Don't worry about people who will comment. Kasi iba yung lakad mo. You're not a beauty queen. You have a Maymay walk. Thank you, daw. Iba yung Parang may tatay walk. kasi ito, huwag ka nang kabahan nga. Kasi kabado po talaga, yung kabado ko, yung level po na kabado, yung kaba ko sa concert ng Kia. Ganun, kabang-kaba po ako. Iyan po. Kasi, kinumusta niyo po ako, no? Opo, ayun nga po, minsan naiisip ko na nandun na ako sa backstage. Hindi ko alam kung ba't ako nandun, naliligaw ba ako? Kasi lahat sila beauty queens. Pero kasi, parang inibitahan po nila ako. Dahil nga ako po yung nagganap sa VTR ni Miss Catriona. Sa lahat ng mga nagtatanong mag-MMK ako, hindi po MMK yung VTR po yun. Na-misunderstood nila kasi. Tapos, nandun ako sa backstage, kinakabahan ako. Sabi ko, si Miss Pia kasi yung katabi ko. Miss Pia, kinakabahan ako. Sabi niya, siya yung laging andyan, lalo na po yung nandun kami sa stage. Sabi niya, ito na, ano po? Sabi niya, ganun ka, smile. Okay, Miss Pia, okay. Talagang natuwa ako kay Miss Pia kasi siya yung tumulong sa akin. Lalo na sa backstage, sinabi niya sa akin, okay lang yung kabahan. Kasi kapag kinakabahan ka, ibig sabihin, ginagalingan mo yung ginagawa mo. Kaya, go ka lang. Sabi niya, thank you po, Miss Pia. Miss Pia, where's back? Thank you po. Hindi na namin, alam niyo po, lahat ginawa ko. Hindi ko alam kung sino yung nakita ko. Lahat ginawa ko makapag-picture lang kay Miss Catriona. Kaso nga lang, laging quick change. Ba, magtatanong sila, ba't wala akong picture? Ayun po. Tsaka ang bait ni Miss Catriona. Nakita ko po siya, bubbly po siya talaga. Tsaka lahat kaibigan niya. Ayun po. Actually, sa isang interview parang nabanggit ni Catriona na she's fond of you. Kasi halos pareho kayo na bubbly. Parang nakikita niya yung sarili niya sa'yo. Yan. So, Thank you po, Miss. Congrats! And speaking of beauty queen, eto, susunod na magtatanong. Itanong pa si Albert. Beauty queen herself. Itanong pa si Albert. Segue muna sa ating Miss Asia Pacific. Si Genial Krishnan of TV Patrol. Thank you so much. Yeah. Okay, so Maya, since pinag-uusapan na nga natin itong pagiging itong mga beauty queens, is there a chance na sasali ka? Or may nakausap, since nakausap ka ni Pia doon, may sinabi ba siya sa'yo na maybe you can join? Ay. Nawawis. Pinakawisan talaga. Pag beauty queen kasi ma'am, parang hindi pa siya clear sa akin kung yun ba yung gusto ko. Maraming salamat po sa lahat na nagsasabi, pero syempre para sa akin, magiging mahirap yung proseso nun. Tsaka, marami pa akong pinapriority sa buhay ko, lalo na yung trabaho ko dito sa showbiz. Ayun po. Tapos, kapag pageant sa beauty queen, ayun, pasalamat po sa lahat na naka-appreciate, sa lakad ko. Pero para sa akin po, parang malabo pa na gusto ko siya. Sa ngayon. Pero dati ng bata ka. Yung dating bata ako. Sinasabi lang ng lolo ko. Pero sabi ko, maawa ka sa akin, wala akong dibdib tayo. Hindi ko kaya. And also, medyo kumakalat din. Of course, nasabi mo na nga kanina na BTR lang yun. Pero, for sure, gagawa ang MMK ng story ni Catriona. And nasabi nga kanina ni Sir na parang medyo nakita ni Catriona yung sarili niya sa'yo. Kung papagawin ka, what's gonna be your reaction? Ano ba? Tatanggapin Ang mo? pagkakalap ko po, isa ko sa mga gusto ni Miss Catriona. Right. Pero, ako papagawin po ako. Talagang overwhelmed ako. Sobrang humble ako. Isa ko sa pinili ni Miss Catriona. Pero ganun nga po. Ako ba talaga? Tsaka, gusto ko sang-ayon lahat ng tao. Gusto ko masaya sila lahat, hindi yung bakit siya ganito, ganyan. Dapat kung ano yung majority na gusto ng tao, yun yung dapat sundin. May paano mo nasabihin yung parang bakit siya ganyan? May mga nababasa ka bang comments? Siguro po kasi magkaiba kaming culture ni Miss Catriona. Hindi ko alam kung nagdadalawang isip sila kung magagawa ko pa, gano'n. Tapos, so, may nababasa. Tsaka, alam niyo, ang ganda ni Miss Catriona. Ayun, English din siya. Alam mo, mag-English ako sa MMK. Why you do that, Mom? Working! Di mas lalo po ayaw sila po. Pero, ayun, kung mataas yung proseso bago mag-MMK kay Miss Catriona, tsaka mataas yung paghanda, ay yung paghahanda.
syempre, okay din naman po sa akin. Pero kung bukas agad, kasi ano na lang po, si Sir Rox. O si Edward na lang. Thank you so much. Thank you po. Geniel. Okay, may follow-up question. Reaction pala, Edward, na doon na si ano yun, Maymay yung napipisel for Catriona. Na mag-portray as Catriona. Nasaan ka pag doon sa mga time na pinag-uusapan yung mga ngayon? How are you motivating or encouraging? Well, it's not, di ba, everyone, we all have a choice for ourselves. Hindi ko masabi sa kanya na, gawin mo to, you need to do this. Hindi, it's her choice, it's her decision. Kasi, I'm not gonna be the one who portrays Catriona. Si Maymay ang alam kung kaya niya, kung gusto niya. So, it's her decision if she wants to take it or not. But, for me, whatever she chooses, of course, I'll support her. Maymay is a person na she always pushes herself. Sa kahit anong challenge, halata. She, in modeling, walking on the catwalks and albums, kahit ano, she always pushes herself. Kaya, whatever challenge she has, if she does not take this chance, there's gonna be another chance where she even levels up more. So, we never know. We'll see what happens. Pero kahit anong decision niya, I'll be there to support. Yung song mo kasi na No One Else, parang sabi dito is parang you're in the shoe of a person na who's very hesitant with how he feels and all. Pero is that the same person as you are right now in terms of conveying your feelings also? Lalo na kay Maymay. Yung truth, dati pa torpe ako. So like I was always shy to show how I'm feeling, to express. Kasi risk yun eh. You always have to take a risk when you like someone, when you love someone. So kinahawan ka ba ngayon? Hindi. Pero ngayon, since coming into this industry, I feel like I've opened up more. So I feel confident naman at the right time with whoever it may be, I'll be okay. So, yeah. Tingnan natin. You're both okay. Thank you. Follow up lang ako. May kasi parang lagi naming napapansin pag pinag-uusapan Catriona, medyo hesitant kang magsalita kasi parang alam namin kasi nababash ka eh, 'di ba? Ang daming mga basher na bumabato sa yung hindi ka bagay. How you take it? Nasasaktan ka ba? Doon sa mga sinasabi nila, nababasa mo ba yung mga pinagsasabi ng iba? Ay, hindi ko siya nababasa, pero may nagsasabi sa akin. Pero hindi ako naapektuhan. Bale, kung ano yung opinion nila, yun yung opinion nila. Basher po ba? Sino ba sila? I love that. Pero grabe yung pagtatanggol sa iyo ng mga fans mo, 'di ba? Nasabing, yan na naman yung pagka nagsasalita about Catriona, sinasabi nila na, yan na naman, mababash na naman si Maymay niyan. Ayun, di ba? Talagang minsan, ayoko lang din na madami si Miss Catriona every time na sinasabi siya, tapos nakikita nila. Sorry. Are you okay? Nawala. Go. Yun lang, ayaw ko lang na nadamay si Miss Universe. Pero yung totoo, no one has the right to tell you who you have to be. Right. Yeah, except you. No one, you can't say to me na you have to do this, you have to be this person. Kung hindi ako yun. Same goes for everyone, same goes for all of you. Kahit ilan comments pa yan. So kaya parang nagdadalawang isip pa rin tanggapin kasi nga baka sabi mo gusto dapat ng lahat eh. Ay hindi po, bago ko nalaman yung parang medyo may iba hindi sa ayon. Naiisip ko na talaga kasi una kultural niya yung pag-ano ni ma'am. Ayun nga. Si Edward, nasasaktan ka ba? Pagka may mga bashers si Maymay tungkol dun sa issue na yun about Catriona thing, na-offend ka ba? Kasi parang, syempre, parang binabash na si Maymay regarding. Of course, as someone who cares about Maymay, medyo naiinis ako. I would be lying. Anyone who says na hindi sila naiinis, it's a lie. Pero, in a way, I also really don't care kasi alam ko kung sino si Maymay. Alam ko yung talents niya, yung skills niya. Parang, she achieved a lot, and the people who are bashing her, what did they really achieve? So like,
it's not important what they say kasi I know the true Maymay. Okay, thank you for that Thank you po. honesty. Tsaka, di ba, hindi naman